Hello, hello. Hi, good morning po. Maaga-maga na, alas 2 na ba? Alas 2, 6. So, nagbablog lang ako ngayon para lang mabigyan ng linaw kung ano ba talaga itong tanong sa kaso na isasampa sinampa na pala, ni NBI Director, sa sugo ni NBI Director na dating judge, si Jaime Santiago. Laban sa apat na vloggers, kawawa naman ng apat na vloggers. Mga bayani ng bayan pa naman ito. Na sa pagpakalat kuno ng fake news. Atin talakayin yan. Ano bang kinaso? May katuturan ba? Dapat bang mag-alala sila o hindi? Tapos, pag-usapan din natin kung ano ang kaso doon sa ginagawa ko noon na death threat ni Sara Duterte. Kasi kinasuhan din si Sara Duterte ng grave threats ni Jaime Santiago, kung hindi ako nagkakamali. Ang pagkakaalala ko, na kinasuhan siya ni Jaime Santiago, pero i-check ko muna. Baka ma-fake news ako, ha? Okay. Check ko lang. O nag-file nga, inciting to sedition tsaka grave threats. So, ito po ang talakay natin sa ngayon. Bago ang simulan, nais ko muna ipatugtog yung unahin natin yung sa mga vloggers. Ito po, pakinggan natin. 4 Filipino content creators face inciting to sedition charges for spreading videos that reportedly sparked outrage among overseas Filipino workers. This report from Karen de Guzman. Mga nandito sa Pilipinas, arestuhin namin. Yung mga nasa abroad, we will file case, hindi na sila makakauwi dito. This statement by National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, which appears to threaten Filipinos working abroad, went viral on social media. As if to drive home the point, this particular video carried the title, New Threats Against OFWs or Overseas Filipino Workers. But according to the NBI, the video lacked context and only showed a portion of Santiago's remarks made during a press forum in Manila on March 13. Sabi ko, yung mga vlogger na nasa abroad, di pagbalik nila dito, may warrant pa rin sila, arestuhin namin sila. Biglang binago na. Ayan, tinatakot ko daw ang mga OFW. Santiago adds, his original message talked about individuals spreading fake news. The NBI notes the spliced video drew outrage from OFWs, with some even threatening to stop sending money to the Philippines. At sabi na, wala nang remittance, wag natin sundin ng gobyerno. That is inciting to sedition na. Alam naman natin sila mga bayani ng bayan. Kinukuha nila yung galit para magalit sa gobyerno. The video uploader based in Cebu is now facing charges of inciting to sedition, unlawful use of means of publication, and unlawful utterances. On Tuesday, similar complaints were filed before the Department of Justice against 4 more vloggers linked to the manipulated video that misrepresented the statements of the NBI director. 3 are reportedly based overseas, but one of them was returned to Pampanga. Napatuloy na mga halap na mga ebidensya laban sa mga naninira ng tiwala sa ating gobyerno at sa mga opisyal na namumuno sa ating pamahalaan. Makakasira din ito kahit papaano sa ating ekonomiya. The NBI says it will coordinate with international law enforcement agencies once arrest warrants are issued. They also warned the public sharing fake news may carry legal consequences. Karen de Guzman, ABS-CBN News. So, pag didiscuss natin ngayon. Pero bago natin discuss, ilabas ko muna yung kay Sara Duterte. Na kinasuhan naman ng NBI din si Sara Duterte ng grave threats at saka inciting to sedition din. So mahilig na sa inciting to sedition. Yung mga inciting to sedition kasi, ang tawag diyan ay political crimes. So ibig sabihin, pag political crimes,
ay talagang ginagamit po ng mga people in power para panakot po sa mga hindi sumasang-ayon sa pamahalaan. Yan ang po ang katotohanan dyan. So pakinggan muna natin yung sinabi ni Sara Duterte para makuha natin ang totoong konteksto. Kasi ginamit din niya na basihan ng House of Representatives na isa sa mga mga basihan para isampa yung impeachment laban kay Madam Sara Duterte. Pakinggan natin ang ginawa naman ni Madam Sara Duterte. Saan ba yun? Ba't nawala? Hindi ko na makita. Ito. Saan ba yun? Ito. Mali. Ito po. So, ipi-play ko na lang ha. Grave threat. Pakinggan nyo. May advertisement pa. Sabi dalin. So, yan po yung fan. Yan po yung nakita nyo. So, anyway, ang pag-usapan natin muna yung una. So, yung una ba, yung mga OFW na vloggers. Ano ang ginawa nila? Ito ang ginawa nila sa pagkaintindi ko sa pagpresenta ng balita. Inamin naman sinabi ni Judge Jimmy Santiago na nagpalabas siya ng statement na may 4 na vloggers siya kinasuhan na sapagkat ang sinabi daw kuno ng 4 na vlogger, nag-post kuno sila. At ang nakalagay sa post at pinag-share pa nila ay ganito na kasabi. Tinatakot na tayo. Kumbaga tinatakot na tayo mga vlogger dito at tapos mas maganda pa, hindi na tayo magpapadala, parang gano'n, hindi na magpapadala ng remittance sa ating bansa. So gano'n ang konteksto. Ang pinagbabasihan naman vlogger sa kanilang post, nakalagay yung anunsyo ni Jimmy Santiago na sinampahan nila ng kaso ang mga 4 na vlogger na to at pagdating sa Pilipinas, arestuhin nila. So, tanong, ano ba ang kasong sinampa ng NBI laban sa kanila? So, ang kaso pong sinampa ng NBI sa kanila ay number 1, ito 4 na kaso. Unlawful use of publication and utterances. So, ibig sabihin, hindi ko maintindihan kung bakit ninatag na false news ito. Unlawful use of publication and utterances. Kahit sino nagsasalita, may freedom of speech tayo. So, ibig sabihin, kailan naging unlawful yung freedom of speech pagsasalita? So, anong sinabi ng mga OFW? Ay tinatakot na tayo. Pag ito, nagpapalabas na arestuhin kayo. Tapos, kung gano'n lang naman ang mangyari, hindi na tayo magpadala ng pera. So, ang tanong dyan, may mali ba dyan? Unlawful ba dyan ang publication na yun na gano'n? Ang contention naman ni Judge Santiago na NBI chief ay sinabi niya na mali daw yun kasi hindi tama ang konteksto. Ang sinabi lang daw niya ay kinasuhan daw niya yung 4 na vlogger na kung dumating sa Pilipinas ay arestuhin niya. So may pagkakaiba ba
kung sabihin mo na tinatakot kami ni Santiago kaysa statement ni Santiago na pag dumating kayo sa Pilipinas, arestuhin namin kayo. Wala naman pinagkaiba dyan. Ano naman judge? Judge, pinapahiya mo sarili mo judge eh. Dapat judge ka, hindi naman po completely na false news yun, fake news, kundi interpretation of your statement. Ang statement mo po ay aarestuhin mo sila kasi sinampan mo ng kaso pagdating sa Pilipinas. Siyempre sila natatakot sila. Pwede nila i-interpret nila na pananakot ang ginagawa mo. So anong false news doon? Ang fake news yun, judge. With due respect, judge, walang fake news doon. Ang fake news kasi ganito yan. Halimbawa, sinabi mo, arestuhin namin kayo. Kasi yun naman inamin mo, arestuhin namin kayo. Pagdating dito, sinampahan na namin kayo ng kaso dito sa Pilipinas. Totoo ba yung sinabi mo una? Sabihin na natin totoo, yan ang sinabi mo. Paano magiging fake news yung sinabi mo niyan kung sasabihin ng apat? Pag sinabi nila, papatayin ako kami ni Judge Santiago, yun, fake news yun. Pero pag sinabi, tinatakot kami ni Jimmy Santiago, wala pong fake news dyan. Kasi pwede mo ma-interpret na pananakot yung pag-aaresto. It's only a question of interpretation, Judge Jimmy Santiago. You are a judge, you know that. At alam mo yan kasi may mga kaso akong hinawakan na sa ilalim mo at lahat ng kasong hinawakan ko, panalo ako. I have a high respect to you as a judge. But not now. You being the Director of National Bureau of Investigation, pasensya ka na, Judge. Ang interpretation ko po, nagpagamit ka po sa politika kasi highly politicized po itong kasong ito. You should have not joined that case, Judge. Dapat ang pasukan mo na kaso, yung klarong-klaro na walang kahit anong tingnan mo na anggulo ay walang halong politika. Alam mo na tatalo po sa history, alam mo yan, tingnan mong history ng Pilipinas, history ng ibang bansa, sa pagsasagamit ng mga bagay-bagay na pangyayari sa politika na kahit sabihin mo wala kang intention, ang katotohanan, yung apat na vlogger ay maka-Duterte. So ngayon, ikaw ang katotohanan, inappoint ka ni BBM at siyempre si Lisa Marcos ang boss mo. Lahat ng galaw mo dyan, Judge, hindi mo kalimutan, lahat ng galaw mo po ay mapagkamalan ka. Hindi na mapagkamalan, iniisip ko inuutusan ka lang ni Lisa Marcos eh. Ganun lang po, Judge. Wala po ako nakitang fake news yun. I'm sorry to say. Bumababa po yung kredibilidad mo sa ginagawa mong ganun. There is no fake news there. Or there was no fake news there. So ngayon, pag sinabi mo, kasama ba unlawful utterances, bawal ba yun? Yung sinasabi mo, dinefine mo as seditious. Seditious ang statement na hindi sila magpapadala ng remittance. Is that sedition? Ang sedition kasi po, ladies and gentlemen, ay isang bagay na nangyayari na kung saan ay ginugulo mo, nagkagulo. Anong klaseng panggugulo? Halimbawa, yung nagka-riot, wala namang political purpose, basta nagkagulo at ang dulot niyan ay riotos or tumultuos ang insidente. Kagaya yun sa nangyari sa Capitol sa United States of America nung natatalo na si President Trump sa bilangan sa Capitol. Ang Capitol kasi po iyan po ang Kongreso. Nung natalo sa bilangan, natalo na siya ni Joe Biden, ay nilusob ang Capitol ng mga pro-Trump at nag-speech pa siya. Kaya guilty siya doon sa inciting to sedition. Ladies and gentlemen, para magiging seditious ang isang salita, para magiging inciting to sedition. So, ibig sabihin, yan pong sedition, nagkagulo. Parang anarkiya. So, yan ang sedition. Ang tanong, kailan magkakaroon ng inciting to sedition? Magkaroon ng inciting to sedition kung ikaw ang nag-inspire sa kanila, nagsalita ka. Pero kung nag-inspire ka ng salita ka, ang intention mo ay ma-convince mo mga tao magkudita, ma-convince mo tao na magwala sa kalsada. Pero kung walang sumunod sa iyo, I doubt hindi ka makukonvict. Wala pong inciting to sedition na nangyayari. Kasi wala naman niwala sa iyo eh. In other words,
ang krimen na sinasabi mo inciting to sedition ay magkakaroon lamang ng krimen na ganun kung may nangyari na sumunod sa sinasabi mo. Kung wala, wala po. Ngayon, sasabihin nila, it tends to invite or inspire people into magwawala. Judge ka po. Alam ko na alam mo na wala na po yan, obsolete na po yan sa libro. Yung sinasabi mo, tending to cause the occurrence of sedition. Bakit? Sinasabi na po ngayon sa pinaka-modern times ng ating jurisprudence, sinunod din po yan sa United States of America. Unless there is clear and present danger na magkakaroon ng sedition, wala pong magigilty sa inciting to sedition. Kasi Huda, mananawagan ako ng mga lahat ng military, magkudita na kayo. Kung walang sumunod sa akin, wala pong inciting to sedition. Kumbaga, pure rhetoric na lang mangyari sa akin, pure na lang freedom of expression. So, ibig sabihin, lahat po tayo may freedom of expression to express ourselves. Yung ginagawa nilang limitasyon sa ngayon, na kung ang speech mo, freedom of expression mo, ay nagdulot na ang tao umaklas at magrebelde o di kaya magwala. Yan po ang sedition. Yan ang limitasyon base sa batas. Pero kung ako tanungin mo, siyempre iba yung sa aking gusto. Gusto ko yan, it is still part of the freedom of expression. Kasi gusto ko yung freedom of expression ay absolute, walang limitasyon. Okay? So ganun po, Judge, ang aking ibig sabihin na wala po, pasensya ka na, Judge, wala po ako nakitang tinatawag na fake news or publication of false news. Wala po ako nakita. Unang-una, na-interpret nila, it is a matter of interpretation. Kung wrong ang interpretation nila, yan ang kakaso, kailang walang krimen na wrong interpretation. Ang interpretation na sa action mo ay nananakot ka sa mga OFW. At pagkatapos, yung hindi po nila paghulog, sasabihin, nag-inganyo sila ng mga tao na huwag, ng mga OFW na kapwa na huwag humulog ng pera papunta sa kanilang pamilya. Tanong, may pruwiba ka ba na may nangyari ba? Na may mga sumunod ba? Sa totoo lang, Judge, wala kang pinakitang pruwiba hanggang ngayon. So, ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin na sedition ang nila paghihikayat na sa kapwa OFW na huwag magpadala ng pera sa kanilang pamilya. Ulitin ko lang, Judge ka po. Mapapahiya ka po kung hindi mo ito sundin. Kasi Judge ka mataas ang tingin ng tao sa iyo. Ang inciting to sedition po ay kung merong hindi na po dangerous tendency, doctrine, wala na po yun. Balancing of interest, wala na po yun. Ang pinaka-present, pinaka-bagong doktrina po ay clear and present danger. Kung may clear and present danger, saka mo palang sabihin na meron ngang inciting to sedition. So ano pa bang ibang kinaso niya? Itong pinag-usapan natin, yung 4 na vlogger, sinabi niya, intriguing against honor. Ang hirap naman sabihin ng intriguing against honor. Ang intriguing against honor, parang chismis, marites. Magbabarites ka, tapos kasiraan ng puri ng ibang tao. Meron ba doon? Nasira bang puri mo, Judge? I don't think so na nasira puri mo, Judge. Wala. Hindi ka po nasira ang puri. Ulitin ko, it is a matter of interpreting sa kanilang interpretasyon nila ng ginawa mo sa pag-anunsyo na pagdating nila, arestuhin mo sila. That was their interpretation and everybody has the right to interpret as long as the interpretation is reasonably. Pwede nila na may karapatan po sila mag-interpret at matakot sa iyo. Naguna mga citizen sila tapos arestuhin mo. Tapos kakasuhan mo ng fake news. Pangalawa, yung fake news mo ng kaso, wala naman kwenta. Hindi naman fake news yun. Siguro naman, naintindihan ako ng mga nanonood dito.
Sabi ni Yoli Jacinto, nobody watching kasi 2:00 na po, Yoli. Kumbaga, kukunti lang po kayo nanonood ngayon. Sinamantala ko lang 2:00, 3:00 na madaling araw. Hindi pa ako naka-live kanina kasi marami lang akong ginawang hanap buhay. So anyway, umaasa naman ko, Yuli, sa inyo na i-share na ito para mabuksan ng mga team replay. Ganun po yun. So, anyway, sabi naman ni Cassandra Daisy, huwag kang mag-alala. Tulog na ang mga Pilipino. Night shift lang sila. Bukas, panonood na po sila nito. Yan naman po laging nangyayari po, Ma'am Yuli Jacinto. Pag tumama, dami naman na, libo na naman ang nanonood. Ganun lang po. Huwag kang mag-alala po. Si Lorraine Alvarez Calugdan, mga walang kwenta ang mga nakaupo ngayon, mga politiko. Ang problema kasi, yung ginagawa nila ay ma-interpret ng mga tao na dinidipinsahan ninyo ang korupsyon na nangyayari na pinamumunuan sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya Judge Jimmy Santiago, dapat tumutok na lang kayo sa investigasyon. Huwag kayo kumay-file ng kaso. Investigation lang kayo at magrekomenda kayo kung anong gusto niya kakasuhin. Itulak niyo sa DOJ, bahala ng DOJ magdesisyon. Kaya tuloy, kaya nakikita ka namin, masyado kang overreacting, or kung overacting ka, ay ibig sabihin po, masyado kang nagiging sip-sip kay BBM at saka kay Lisa Araneta Marcos. Ganun lamang po ang tingin namin sa iyo, Judge. Okay? Biro mo, sasabihin ninyo, mga taga Pampanga, taga Davao, taga saan pang iba, yung sinasabi mong 4 na kakasuhan mo. Unang-una, hindi mo po pwedeng pilitin na na mapasunod mo ang tao sa gusto mo. Kasi may isa pang dangerous tendency na ginagawa ninyo. Na kumakaso kayo kasi sabi ninyo ay hindi na ginagalang ang pamahalaan natin. Alam, boss, magkamali ka ata, Judge. Dapat mong tandaan, Judge, ang pinakauna pong doktrina natin ay ganito po yun. Yung respeto po ay hindi yan tutukan mo ng baril para respetuhin ka. Hindi yung arestuhin mo para respetuhin ka. Hindi po. Yung respeto po ay malaya po yun na binibigay ng tao. Kung nakakitaan ka nila respeto ka, re-respetuhin ka po nila. Kung nakikitaan nila na magandang ginagawa ni BBM, respetuhin si BBM. Ang problema lang po, panay ayuda rito, ayuda rin, inuubos na yung pera ng bayan. Ganun lang po kasimple yan. So, huwag kayo mag-demand na i-respetuhin kayo. Judge, I hope, Judge, na alam mo na ibig kong sabihin. Tapos ito naman, kay Madam Sara Duterte, tingnan ko muna. Ang mga vloggers wala na kinaso niya sa Saudi Arabia, sa Canada, sa New Zealand, at saka ang isa sa, hindi nasabi kung saan, 2 ata sa Saudi Arabia. So, useless na case po yan, Judge. That is the only thing that I can say to you. Tapos tingnan naman natin yung ang kaso naman ni kinasuhan din pala nila yung OFW ng use of alias. Kasi po, siyempre, kanya mga vlogger, may iba-ibang pangalan ginagamit. Ako, kagaya sa akin, Toto Tirador. Anong masama dun? Kuhan ko yun vlogging name ko yan. Wala pong use of alias dyan na masama. Unless kung ang purpose ko ay mag-avoid ng may tinataguan akong criminal responsibility. Yun po saka palang magkakamali ako sa tinatag na krimen na use of alias. Next, tingnan natin po ang kay Sara Duterte. Para malaman natin ay i-play natin ulit at magbibigay ako ng aking kuro-kuro diyan. Ito kay Sara Duterte naman ulit. Ito.
Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, okay. Ika natin. Natin. Vice President Sara Duterte I-discuss natin. downplays whispers of a rift with Senator So, Amy ang ibig mo sabihin, mayroong grave threat ba doon? I beg your pardon, wala pong grave threat. Ang definition po ng grave threat, kung may condition eh. Kung papatayin siya, saka pa lang mangyayari. Hindi mo na papatayin siya eh. Kung hindi mo siya patayin, walang mangyari. So, walang grave threat. Ang grave threat po na conditional death threat na nakalagay po sa batas natin ay yung condition na kung hindi gagawin ng tinatakot mo ay itutuloy mo ang tinatakot mong krimen. Halimbawa, pag hindi mo siya tanggalin sa trabaho, papatayin kita. Parang ganun. So, ibig sabihin, ano ang gagawin ng tinatakot para hindi siya masaktan? Huwag niyang tanggalin. Diba? Ibig sabihin, negative. Huwag siyang gumalaw. Ngayon, ang kay Sara, pag pinatay mo ako, ipapatay kita. Ibig sabihin naman ito, kung may gagawin si BBM, saka pa lang mangyayari yung tinatakot na gagawin sa kanya. Sa mata ng batas natin, kapag hindi po yan binigyan ng kahulugan na magiging krimen, ay hindi po krimen yan. Kung sa Latin pa, nullium crimen, nullia pena, sine lege. Kung sa English pa, it is not a crime if there is no law punishing it. So, walang krimen po, wala pong batas na nagpaparusa para sa isang tao na magwa-warning sa isang tao na kung ipapatay mo ako, ipapatay din kita. Wala pong batas. Very clear po yan. Next, tingnan natin sa aspeto na sedition. Di ba sabi ko sa inyo kanina, ang sedition ay magdudulot ng pagwawala ng mga tao. Yung bang salita ni Sara, yung salita ba ni Sara, nag-iinganyo ba na umaklas ang tao? Wala siyang sinabi ganoon. Therefore, bagsak ang kaso mo, Mr. NBI Chief, NBI Director. Kakahiya po kayo, judge pa naman kayo, tapos binababa mo yung respeto sa iyo, ang integridad mo. Dapat hindi ka po gumalaw ng gano'n. Hayaan mo na lang, nag-imbestiga ka, ibigay mo sa prosecutor, bahala sila mag-desisyon kung sasampa ng kaso o hindi. Huwag ikaw, kasi lumalabas na ikaw mismo na mumursige ng kakaso. And yet, it turned out na lumalabas mo, pasensya na po, judge, lumalabas mo kayo na bobo dito. Pasensya na po. O hanggang dyan lang muna ang ating sasabihin at mag-shoutout lang ako, no? Lonelyn Alvarez Kalugdan. Duterte pa rin mananalo dahil mga matatanda na nakakuha ng allowance. 20 kg, mga sabi naman ni Lonelyn, mga 20 kilograms nga, pero hindi naman masarap. 20 per kilo, hindi magaling ako sa Ilocos dahil anak ko ang nag-aral sa pagkapulis sa Ilocos. Bigas 20 times dami ang angal. But marami palang umangal sa kalidad ng bigas na binibenta. Nako, Glenn Perades, shout out, attorney. So, naimbang bigat sa mga kamsat ko. So, mapiaabak sa mga kabalin ko. Magandang umaga sa mga iba, mga Tagalog, mga Bisaya, maayong aga, maayong buntag. Sa mga waray-waray, maupay nga aga. Sa Bicol, maray na aga. O si Pastor Rodi Rabi, Cassandra Daisy, maraming team replay mamaya. Opo, maraming team replay mamaya. Joe Irap, Tago, Bausing, o Brad. Please share, scatter po itong ating ng vlog ngayon. Si Cassandra Daisy,
Yuli Jacinto, huwag po kayo mag-alala, Ma'am Yuli Jacinto. Marami po mamaya manonood yan. Sigurado yan, libo-libo yan pag gising natin bukas. Cassandra Daisy, Delphine Rojas, yes, number 87, Bunyog Party List. Pres Perez, Maya Paabak, Antonio Bensosiso, mabuhay. Sa Chrisley, Algin, ang hirap ng spelling ng sinulat mo. Hindi mabasa. So anyway, ang akin lang po ay shout out naman doon sa Fort Myers, Florida, USA. Thank you, sir. O, sige po, shout out po sa lahat ng mga Americans kay Kaka Tapado, no? Diyan sa California. Shout out din sa kay Ernesto Lagramada diyan sa Seattle, Washington. So, Lanilin Alvarez Calugdan, shout out din kay Joe Alabata diyan sa Canada. Shout out din kay Gin Imbay kay sa Canada. O sige, yan lang po muna tayo hanggang sa ngayon. At mapahinga muna tayo. Pasensya na kayo, marami pa akong trabahong ginagawa. Kailangan natin pong mabuhay. Jaime Aguinaldo, me watching. Salamat po, Jaime de la Cruz. Dr. Nino Barsaga. Okay. Yoli Jacinto. Si Yoli. So Glenn Ferrater. So James de la Cruz. Pa-shoutout. Boss Nino. Okay. Maraming salamat po.